siya dapat sa atin. Hindi tayo nakikihalubilo sa mga bagay ng sanlibutan. Pagawat tayo nakatira sa sanlibutan. Diba? Tayo dumaraan lamang. Hindi ko naman sinabi na kontra tayo sa gobyerno. No, I not say that na sinabi ko yun. Hindi ko sinabi. Ang sinasabi ko, yung mga ganyang pag-ugali. Diba? Maging malinaw po sa atin yan. So, server attitude, ang dapat na meron sa atin. Ano ang ugali ng isang server? Sige nga, bibigyan po ako. Patutuin. Diba? Hindi mareklamo. Hindi pagkat gumagawa ng dadaldal. Kaya may nakikita o wala. Nagpapasalamat sa Panginoon at kaya may siyang nagawa. Diba? Gumagawa siya, kaya sabihan siya o hindi, gumagawa siya. That is attitude of servant. No? Tama ba? Hello? Tama ba? Dapat natin makita ito. Dahil tayo po ay mga follower ng ating Panginoon Jesucristo, ang sinusundan natin si Kristo at ang tinitignan natin si Kristo. Ay, hindi tayo nagmamadali kung ano ang puman. Gawin. Ha? Kung tayo inuutusan, gagawin. No? Kung ano ang makakapasaya sa Panginoon, gagawin. No? Ay, hindi tayo nagpapakailangan dito. Ayun, marami nang ginawa sila. Sila ganito, marami na ganito. Oh! Bilangin mo ng bilangin, maimik ka lang. No? Eh, sino ba maggagalipala sa mga sumusunod sa Panginoon? Ang Diyos. O, kaya ano maimik? Gawin ko rin yung kalooban ng Panginoon. Ang attitude ng isang servant ay sumunod lamang. No? Hindi tayo isuway. Sumunod lamang. Kapag may servant kung masuway at magaling magduro sa kanyang Panginoon, hello, hindi ka dapat. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, nasumunod sa atin. Diba? Pambira, di ba yung isang mayaman gusto sumunod sa Panginoon? Sabi niya, ang gawa ko ng kuya, 10 commandment na yan. Wow. Sila, nakagawa nun. Meron pang hindi nagagawa. Pagbili mo, lahat ng ari-ari na pagpapigay mo sa mga lugat may... Meron yun. O, nanginubos yun. Kasi, iyaman mo lahat. Ang 10 commandment, sinong tao na gawa? Ang 10 commandment, wala. Tapos sasabihin niya ng mayaman ko, nagawa niya ng lahat. Naging matuto mo tagasunod. Sinusunod ko sa pagputos. Pinigyan ang Panginoon sa mga salita. Pero kapag hindi nagagawa. Anong sinasabi ng Panginoon? Ibigay mo yung sarili. Hindi na alam doon sa tinatawag na kayamanan at pinamugis na tuta. Kundi ibigay mo sa akin ang iyong sarili at sumunod ka sa akin. Bakit? Tulad po natin mga Kristyano, binigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Sumusunod tayo sa Panginoon. Ginagawa natin ang ating kalooban. Pagkamat may mga tao na hindi sumusunod. Oh. Pero dahil sila'y Kristyano, hindi naman natin sasabihan. Siyempre, pag Kristyano, dapat sasabihan, di ba? O, ano, trabaho mo sa Panginoon. O, iba'y nag-aakay, susundin ba kayo? Nasi-share, di ba, ang salita natin? Pagka ganyan, hindi na sinasabi yan sa tinatawag na iglesia o sa isang assembly ng mga Kristiyano, ay wala na. Diba? Pag hindi na sinasabi yung ano, masakit pa sasabihin siya dahil Kristiyano ka, oh, nagsuswini ka ba? Na-share mo ba ang salita na yun? Masama bang sabihin yun? Masama ba? Diba yung tinatin mga alipin yun? Eh, utos yun eh. Diba? 16:24-25, ano sabi? Nang magkakayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mong tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. No? Hindi mo na iisipin ang iyong lang sarili. Wala ka nang plano sa iyong sarili. Wala ka nang iniisip para sa iyong sarili. Yan ang sinasabi ko. Diba? Kayo po ba kung sumunod sa Panginoon, anong iisip nyo? Kayaman kayo? Ha? Magiging ganyan kayo? Sisikat kayo?
Nung tayo ay sumunod sa Panginoon, tayo ba ay sinabihan ng Panginoon ng pangako, ikaw ay magiging mayaman sa mundo. Eh, sino ito sabi niya? Si Satanas. Kung ikaw ay magpapakinig sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ng sarili. Diba? Pero sa Panginoon sabi, kung gusto mo sumunod sa akin, sabi yan, sino mo? Sabi sa mga alagad, tumanggi sa kanyang sarili. Kaya hindi ba tagyahan yung sarili? Diba? Gusto natin sumunod sa Panginoon? Hello? Gusto po ba natin sumunod sa Panginoon? Amen. Kaya sabi niya, tumanggi sa kanyang sarili. Tagyahan natin ang ating sarili. Anong sarili? Yung mga layaw nito. Yung mga kalooban nito. Yung mga iniisip nito. Yung lahat ng mga bagay na makapagpipili dito ng karangalan at biyaya. Ang dapat na isang serban, sumusunod, nagpapatuloy at ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Diba? 26, sabi niya. At 25 pala, sorry. Sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong niya on. Kaya sinasabi ng 6:33, unahin mo ako. Bakit? Kung inuna mo ang iyong sarili na ko, sabi niya, mawawalan ka. Pero sino man mag-ibig na iligtas sa kanyang buhay o inuna ang kanyang sarili, ang kalooban niya. Sabi niya, mawawalan. Malaki pa mawawala sa iyo. Hindi ka na pinagpala. No? Wala ka pang kanipala. Diba? Pero sabi, inuna mo ako. Sabi si First, the kingdom of God and all righteousness and all these things shall be added unto you. Lahat ay maawa mo darating sa iyo. Ito, pag inuna mo yung sarili, walang blessing. Eh, sabi ng Bible, di ba? Yung ikapitong araw ay tinangay ng Diyos, binabanal ng Diyos, pinagpaalala ng Diyos. That is a 7 days in our creation. Worship God. Diba? Iyan po doon lang Nakita niyo po yun? Wala ka. Pag inuna mo ang sarili. Diba? At ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa'yo, pero kung ito ang iniisip mo, about God, brother and sister, sabi ko sa iyo, hindi ka tayo. Panalo ka. Bakit? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay para ay kasisiyan natin. Hello? Ikasisiyan natin. Sabi po ng Bible niya. So, kailangan mo bilang isang serban ay magkaroon ng submission sa iyong Panginoon. Diba? Pag ang isang serban hindi marunong magpasubmit sa kanyang Panginoon, siya na ang Panginoon. Diba? Hello? Hello? Kaya tayo bilang mga serban, sabi nga, pag-aralan, sabi niya Apostol Pablo, pagsikapan ninyo, pag-aralan ninyo, susunod sa mga palatuntunan ng sanglibutan. Kaya po, walang pamahalaan nilagay ng Diyos na hindi nasalihan ng Diyos. Kaya dapat sumunod din po tayo. Sumunod daw po tayo sa mga nangyiminuno. Pag hindi na tayo sumusunod, ikaw nang ikaw nang leader. Ikaw nang boss. Diba? Pwede si magiging mabuti para sa atin yun. Kaya sabi, serval lang. Diba? Serval tayo. Sumunod tayo. No? Sumunod tayo. No? Walang iniisip ang Panginoon na makakasama sa kanyang lingkod at sa mga sumusunod sa kanyang mga alipin. Na sumusunod sa kanya ng mga alipin. Wala siyang siniisip para sa ating ikasasama. Hello? Nakikinig po ba? Amen. Wala kang iniisip ang Panginoon. So, submission. Hebrews 13:17, verse 16, ano sinasabi? Magsisalima kayo sa mga namiminuno. Kasi sabi ko na ito sa kanina.
at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat bawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Na parang sila ang nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Tandaan niyo po, pag ang mga lingkod ay sumusunod, nagagalak ang kanilang Panginoon. Nagagalak po. No? At tayo lang mga na tumatalima, nagagalak din kasi masaya yung sumunod sa Panginoon, di ba? Kung ikaw sumusunod, hindi ka masaya sumusunod sa Panginoon? Masaya ka? Ba't nakakabanan ka? Ha? Masaya po ba kayo sumusunod sa Panginoon? Kaya marami po, alam niyo po mga kapatid ko, ito ang katotohanan. Na isang araw darating ang panahon na talagang matitira lang po yung sa Diyos. Totoo yan kasi tigrigan ang panahon natin eh. Hindi naman mali ang sinasabi ng salita ng Panginoon eh. Tandaan niyo po, magkakaroon natin ang tawag na pagkiligligan. May maliit na bato, meron mga tinatawag budol ng bato na magkakasama sa isang kahanan, magkakaroon ng group by group. Tandaan nyo, sana manatili tayo matatag sa Panginoon. Sana lang. Kasi wala akong iniisip ng Diyos para sa akin na kasasama natin. Ano pong sinasabi niyan? Huwag may hapis. Kapag kayo sumusunod sa Panginoon, tapos nakahapis na yun. Wala kayo sumunod. Diba? Sumunod na may kagalakan ng sabi ng Bible. Diba? Sumunod na may kagalakan. Kahit sa ating mga suffering, tayo ay nag-aalak. Sabi ni Apos, kahit sa ating mga dinadanas ng mga kapigatian, masayang sumunod sa Panginoon. Napapasyaw pa nga siya ng Diyos. Diba? Napapasyaw lang. Buong paglalakad. Bakit? Nakakabahata sa mga nananasan ng Panginoon. Diba? Sabi ng Apostol Pablo, diba? Sayang-saya siya. Pero tayo, pagka tayo ay nakaranas ng tinatawag ng mga kawalan, kagulangan, mga ginagawa ng mga kaaway sa atin, parang gusto na natin mag-give up. Ayaw ko na. Parang isang tao na nanligaw, nabigo, mabinastin, naliligaw na, mabinastin. Diba? Ang sakit noon, pero tapos na ba buhay? Tuloy. Hindi. Ang mga bagay na yan, ang mga pag-uurong sa atin. Diba? Sabi ng Romans 29, 32, 25, sino makapaglalayo sa atin sa pag-ibig-ipisis? Ang kahirapan ba? Ang awalala? Ang pagdurusa ba? O ang lahat ng mga bagay? Nakapigyan-tigyan. Saan yung pala? Ano ang mga bagay na makapaglalayo sa atin? Wala? Nagtampo ka lang, nawala ka na. Diba? Na-open ka lang, nawala ka na. Nakarinig ka lang ng mabigat na salita, wala ka. Hindi totoo yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Kailangan ba, hilihin ka ng salita ng Panginoon? Wala. Tamo ko. Diba? Alam eh. Kailangan ang tunay na nagmamahal, nagsasabi dito. Diba? Ang tunay na nagmamahal, nakakasakit. Dahil ayaw na nakahawang kanya. Diba? Tama? Ang bira. Sino makapag-iwala sa ating sa pag-ibig ni Kristo? Yung kumanta niya, wala na. Wala na, yung kumanta niya. Sino makapag-iwala sa ating? Diba? Yung mga kumanta niya, wala na. Kasi hindi sa kanta lang nagagawa niya. Oo. Hinakikita yan. Kahit anong kahipitan, kahirapan, masakit man yan, ano man ang nangyayari dyan, hindi pwedeng mapaglayo pa. Yan sa bagay para sa mga
Binabasa natin, paulit-ulit, pinangahawakan natin, ang ganda-ganda na sinasabi. Tapos, pinangahawakan natin sa ating buhay. Tapos, isang bagay na nasalita sa inyo masakit. Nakuha mo na, lumayo ka sa Panginoon. Dati, Baka sa labas. yung salita na yan, mapaglalay sa'yo. Kung totoo naman, dapat masiyahan tayo ang ating puso. Ay, salamat ka. Salamat sa pagmamahal mo sa akin sa pagmamahal. Masabihan tayo ng ganyan. Di ba? Ang iyong maglingkod, pagka nasabihan ng ganyan, ng mga tao na nakikita mo, sinasabihan ako ng mga sakit. Kung ako man ay nagkamali, pagkasabihan mo ako patawarin. Hindi ako mabuhin na tao. Wala akong mabuhin na tao sa buhay na ito. Pero mayroon po tayo ginagawa na tayo hindi na susunod sa Panginoon. Binabago tayo ng salita ng Diyos at inaayos niya ang ating buhay magsunod. Tama? Inaayos niya ang ating buhay magsunod. Sino mag-aayos ng ating buhay magsunod? Yung iba? Diba? When we read the Bible and nasabi natin sa Romans chapter 8, masabihin natin napakagandang verse ito. Ito ay aking life verse. And then yung sinasabi natin ay umuonto sa ating buhay, anong ginagawa natin? Baka nandun tayo sa mga pag-ugali ng mataasan. Pagmamalaki. No? Nagtitiwala sa sarili. So sa ating magagawa, o this is hindi mabuti. Sabi ng Bible niya. No? Tingnan natin yung Roma. Ganda po dito eh. Maraming mga nangahawakan dito sa verse na ito. Pero, hinawakan lang nila sa salita. Memorize pa nga nila ito. No? Pero sa isang salita lang, wala na sila. Ito, tingnan niyo po, no? Sabi dito. Sabi dito. Nay, in all these things, sabi ng 37, we are more than conqueror through Him that love us. Sabi dito. At sabi ng Apostle Pablo, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, nor power, nor king, present, nor thing to come. Yan. Nor high, nor deep, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Ang galing ko, sinabi lang ito ng Apostol Pablo, no? Which is in Christ Jesus our Lord. Lahat ng yung kataasan, yung kababaan, yung lahat ng mga bagay na nilalang, yung mga tinatawag ng mga kapangyarihan, yung mga kapunuan, yung mga tinatawag ng mga mahala, yung mga bagay na kamatayan, walang buhay. Pag sinabing buhay, yung mga bagay na ginagawa natin na gusto natin makamtan. Kaya nga dito, hindi niya pinalagay ang kanyang buhay. No, maaaring sa kanya. Kundi ibinigay niya at sumunod siya sa Panginoon. No? May mga tao, mahalaga ang kanilang sarili. Pero hindi ako magsusunod. Sabi niya ng 37 hanggang 39 ng Romans. Hindi nga pinalagan niya yung apostol sa kahit yung buhay niya. Ibinigay niya. Because he is follower of Christ, not other creature. No? Sa Panginoon siya sumusunod. Dahil alam niya na kahit ibigay niya ang kanyang buhay, sinabi ko sa ating binasa, hindi niya inibig ang kanyang buhay, ibinigay niya sa Panginoon, ay siya'y magkakaroon ng buhay. Diba? May mga tao ay operate. That is a servant. May mga tao ay masabihin. That is a servant. Servant.
Hear what you do. Pinakikinggan niya kung ano mabuti sa'yo. Para sa kagatuhan ng kanyang Panginoon. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. 1 Corinthians 16:16 ano sabi? Na kayo pasakop naman, sabi diyan. Sa mga gayon na sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. Diba? Lahat ko yun sinabi. Leader, evangelism, pastor, teacher, kung ano ang inyong patayuan. At kung tayo nagasunod ng Panginoon, tulong tayo. Hindi taga-dagat. Kung tayo mag-isip sa ating sarili sa pag-alala ng Diyos ang ating mga pangangailangan, hindi pa natin hinahingi. Subjection! Several attitude, submission and subjection. Hindi ikaw yung nasa taas, ikaw yung nasa ilalim. Subjection, ibig sabihin wala pagtutod yan. Exodus 23:25, yan yung dapat namin gawin sa ating sarili bilang mga sarili. Psalms 21:11, Ephesians 6:7, na po natin. Ang inyong paglingkuran ng Panginoon inyong Diyos at kanyang bawas-basahan ng inyong hinahan. Ang inubig at aking aalisin ang sakit sa gitna ng diba? Paglingkuran daw po natin ang Panginoong Diyos. Ang sabi niyan, mamasunod niya tayo. Kaya nga po, hindi na po niya pinagdasan, pinagpala niya po. Ako wala pong sakit na nalako sa kanya. Ang ilan sa inyo masasakitin, ilan sa inyo na mayaman. Because of, hindi masunod. Korong-muring. Diba? So, pinagdasan sa sakit. Parang mag-realize niya kung ano ang meron na kailangan natin gawin. Diba? Minsan dumaraan tayo sa punto na dumaraan tayo sa mga bagay na ayaw naman tayo patanin talaga ng Jesus eh. Kung tayo susunod lang. Diba? Sinong gustong dumaan sa sakit? Ayaw natin, diba? Ayaw din ng Jesus talaga. Pero sunod tayo. Eh kung di tayo masusuri, ang dami mangyayari sa atin. Diba? Yung hindi tayo naging sapat sa pagbibigay, kukunin ng Panginoon sa atin. May pagbabayaran tayo bigla. Di ba? Ay, hindi ka nagiging katapatan ito. Pero pag tapat ka sa Panginoon, yung katapatan mo, susuklihan ng Panginoon ng training. Di ba? Kaya tayo maging tapat tayo sa Panginoon bilang mga servan. Hindi dapat tayo nangunguna sa ating Panginoon. Hindi tayo ang boss. No, tayo ay tagasunod lamang. No? Yan po yung subjection. May lalim po tayo. Psalms 2:11. Sabi niya. Sige. Brad, Aziz. Hindi mo. Para mabilis. Ito na po. Kayo yung mga lingkod sa Panginoon na may takot. Huwag yung parang may hindi na natakutan. Sabi niyan, kayo yung mga lingkod sa Panginoon na may takot. At mga galak na may manginginig. Di ba? Mga galak na may manginginig. Ibig sabihin nila. Because pag nagkakamali niya, nagkakamali ito. Nakakatawa. Para tayo yung mahalaga sa Panginoon yung umahami tayo. Mga lalaki na hindi kayang bayaran ng sanlibutan dahil nakasunod tayo sa Panginoon. Ephesians 7, nagagalak ang ating puso. Maglingkod na may mabuting kalooban. Hindi nang gusto ng makuwala. Ang time yung iba nagiging lingkod dahil gusto lamang mabot nila yung gusto nila. Pero hindi naman pala sila tinawag ng Diyos. Kaya nangyayari sira ang gawain. Nakakalaglag ang pangalan ng Panginoon. Kaya
Sa seminary, tinatanong doon eh. Tinawag ka ba ng Diyos? Diba? Bakit? Baka hindi ko tinawag. Baka ikaw tumawag sa sarili. O sino ba ang nagbigay sa inyo? Pinatayo ka na. O ganun. Sabi niya, maglingkod ang may mabuting kalooban. Ang mabuting kalooban niya, iniisip niya, pag naglilingkod siya, ang gusto niyang parangalan ng Diyos. Ang gusto niyang parangalan. Kapag ang isang tao lingkod, na sumusunod sa Panginoon, iniisip niya, yumaman siya, magkamal siya, makamit niya yung kasaganan ng buhay na ito, hindi yan lingkod. No? Negosyante yan. Totoo po yan. Pero pag ang isang lingkod ng Diyos, sumusunod talaga sa Panginoon, ang napapangalan ang Diyos. Hello? Yan po yan. Kaya sa ating conclusion, brother and sister, sabi niya, our attitude is the mirror of our character. Kaya nga sabi ng iba, sabihin mo sa akin kung sinong kasama mo at sasabihin ko kayo sa'yo kung anong pag-ugali mo. If you are true Christian, sabi niya, lumalayo po tayo sa mga bagay ng mga pag-iisip, pag-ugali, at mga gawi ng mga taga-sanlibutan. No? Let us examine whether our attitude is approved in Christ Jesus, our Lord and Savior. Brother and sister, ito po ay pangako mensahe. Pero ito po ay pinadala ng Panginoon sa atin. And because kailangan natin na inaayos yung ating mga karakter. Sometimes karakter natin ay katulad ng dalawang nauna. Nasa pag-ugali mo na tayo. Ang karakter natin ay parang pag-ugali ng diablo. Ang pag-ugali ng mga sarili. Kunin natin ang pag-ugali ng isang lingkod o serba ng ating Panginoon. That is, brother and sister, wala po akong intention, saktan po ako isa sa atin. Ang intention ng salita ng Panginoon, mabago tayo lahat at sumunod sa Kanya. Tayo mananangin, mapagpalang Diyos, salamat po sa mensahe. Gusto po ang pagkakagawa ito. Ngayon po ang aming may taas. Bigyan niya po kami ng patuloy na kalakasan sa buhay mo ito ng bayan at makita po namin ang mga lalaki ng kaaway at aking pong suwasalamat. Maraming po salamat, Panginoon. Darating ang panahon na hindi na kami na hindi na po sila masisiyahan sa mga gantong pag-aaral. Hindi sa pagkakati ng alam mga pahinga, magbubuto ng mga bagay na gusto lamang nila sabihin. Kaya ipinakikita ko sa aming Panginoon ang panahon ito, malapit na malapit, nagbabalik ng Panginoon. Ipinakikita mo po ang paghihiwalay ng trigo sa dayami. Sa dayami ng trigo. Kaya salamat po, Panginoon. Bigyan mo po kami ng hamon at lakas pagpatuloy at gawin hindi ng Panginoon. At po ang aking samot na lang, Lord God, salamat po sa pagkakas. Sa iyo mga nipis. Nandang ating alam po lahat ang ito sa mga bis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Are you blessed? O nasasaktan kayo? O nasasaktan tayo? Nasasaktan tayo?